Isang makulimlim na araw sa inyong lahat mga kagulay. Marahil nagtataka kayo kung bakit napakaraming rice straw dito sa aking likuran. Yan po ay may pagkagamitan tayo. Tulad po nito. Ginagamit po namin yan dito sa plat ng aming talong. Para po hindi matuyuan. Ito po. May natapos na po akong ditong isa. Ayan. Ganyan po ang magiging resulta niyan. Yan po ang ginagamit naming takip sa mga damo dito sa aming talungan. Ang isa pa pong purpose nito hindi po matutuyo agad yung ating lupa dahil mapapanatili niya ang moisture ng lupa dito sa may ating talong. Yan, kung nakikita niyo mga gulay, ayan. Natakpan ko na itong isang plat na ito. Pag gagamit kayo ng rice straw mga kagulay, lagi nyong uugaliin na huwag didikit sa puno. Ayan. Ayan. Kailangan sa paikot niya libre yung puno niya na nakakagalaw. Hindi natatakpan ng rice straw. Kaya tayo gumamit ng rice straw mga kagulay para laging basa yung ilalim ng ating lupa sa talungan. Katulad nito mga gulay, yan, matuyo yan. Pag umulan, tapos nabasa tong rice straw, yung ilalim niyan magiging basa rin. At magiging matagal matuyo yan. Kahit uminit ang araw ng gusto, basa pa rin yan. Matagal yan matuyo kasi natatakpan ng ating rice straw. Yan po ang kagandahan ng mayroong rice straw. Yung lupa niya hindi natutuyo agad. Yan, tingnan nyo. At malinis pa tingnan. Yan. Tingnan nyo mga gulay, napakaganda. At pag naglagay po kayo ng rice straw, lagi nyo pong ugaliin na lagyan ng lupa yung gilid. Tapos para hindi po ipadpad ng hangin. Tulad mo nito. Yan, inipit ko po dito sa gilid. Tingnan nyo to, wala pa, hindi ko pa nalagyan yan kasi pinakita ko sa inyo kung paano ang paggawa. Yan. Lagi nyo iipitin ng lupa dito sa gilid para humangin man, hindi sila madadala at matatapon papunta doon at matatakpan yung ating talong. Yan, kasi ipit na siya dito, hindi na siya makakagalaw. Yan. So yun na muna mga gulay. At umulan na dito sa amin. Magandang araw.